Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagwe-welcome po sa ating Munting Channel. Kung kayo ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para kung ano man ang mga activity na gagawin po natin dito sa ating channel, kayo po ay agad-agad na manonotify kapag i-click po ninyo ang notification bell, yung parang kampana po dyan. By the way, bago po ako magsimula, maraming salamat po sa 170,000 subscribers ng ating Munting Tinig channel. Kung wala kayo, wala po ang Munting Tinig. Okay? And maraming salamat sa lahat ng mga pro-government, nagmamahal sa ating mahal na Pangulo at hindi po natitinag ang suporta. So magandang araw once again. Pag-usapan natin itong si Mr. Credit Grabber at saka yung tinagurian daw na Mr. Malasakit na parang inaangkin ang pondo, no, ng taong bayan. Parang akala mo siya yung nagpupundo dito sa Malasakit Center. Kaya gamit na gamit ni Bongo itong Malasakit. At pag-usapan natin kung sino ba ang mga traidor, sa gabinete ng ating mahal na Pangulo na nagmula po dyan sa Department of Health. Kasi alam naman natin na marami na po na mga social media influencers ang nagko-call out sa parang ang tingin namin palpak na pagresponde ng Department of Health Secretary dahil papugi points lang and syempre para po sa kanyang sariling ambisyon bilang magiging Pangulo ng World Health Organization. So balik tayo sa pag-usapan po natin mga kamunting tinig dahil noong nakaraang araw, nagkaroon po ng tinatawag na serbisyo medikal itong si Bongo na pinakilala ang kanyang sariling Mr. Malasakit sa Initaw, Misamis Oriental. At ang nakakabahala po dito mga kamunting tinig, kasi parang itong senador na ito nagpo-project na nasa kanya po itong proyekto na ito. Which is, this is part of what we call this Super Health Center. Na kung saan itatayo po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang tanong, bakit si Bongo? Hindi dahil siya ay chairman ng Health Committee. Pero ito po ang tinitingnan natin mga kamunting tinig. Nasaan po ang mga opisyal ng Department of Health? Di ba ito po ay proyekto ng national government? Okay? Na kung saan ay para hindi po mahirapan yung ating mga barangay health workers. Dahil alam natin na malaking tulong. Pero ang hindi natin matanggap-tanggap, mga kamunting tinig, dahil pinoproject ni Bongo na sa kanya ang proyekto na ito, which is this is a project of national government. Ang tinitingnan po natin dito, ano kaya sa tingin ng Department of Health? Ang Department of Health ba ay ipinadala o alam ba na itong si Bongo na kritiko ng ating gobyerno ang dadalo sa ganitong klaseng mga inauguration? Alam naman natin na si Bongo ay chairman ng Senate Committee on Health. Pero, this is a national government. Tingnan mo, gamit na gamit niya, Umiikot daw si Master Malasakit sa buong Pilipinas para marami siyang mapuntahan na mga lugar, na mga walang sariling mga tinatawag na health facility. So, alam naman natin na itong si Bongo ay talagang credit grabber. Diyan pa lang sa paggamit niya ng Malasakit. Nauto niya na ang taong bayan Nauto niya na ang mga DDS, nauto niya na ang mga nauto niya pagdating po dito sa paggamit ng Malasakit. Tandaan po ninyo mga kamunting tinig, wala po tayong utang na loob dito kay Bongo. Dahil kung ano man ang pondo na nilaan sa Malasakit, yan po ay galing sa national government. Hindi po ito pera ni Bongo. Kaya tanggalin ninyo sa isipan ninyo. Kaya nga ang dami na pong mga kasamahan natin ang nag-react nito na talagang certified credit grabber talaga itong si Bongo na ito. Ano ang nangyari? Mga lokal na opisyal ng Inataw, Misamis
Oriental. Nasaan ang mga Department of Health officials dito? Kasi nakalagay dito itong pagtatag ng Super Health Center. Hindi po ito hindi po ito inisyatibo ni Bongo. Ito po ay national government na kung saan ibabahagi at ipapatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sana mamula tayo mga kamunting tinig, no? Pero ang duda ko dyan, ano kaya ang masasabi ng Department of Health? Parang naitsapwera sila. Parang wala ng pangalan ng Department of Health dito. Ito ba ay inisyatibo ni Bongo o inisyatibo ng isang ahensya ng gobyerno? So bakit ngayon, talagang pinoproject ni Bongo na parang nasa kanyang proyekto ito? Ang tanong ko kay Herbosa, alam mo, sa totoo lang maraming salamat sa mga nagbibigay sa atin ng information dahil nung una, kinall out natin ang atensyon ni Herbosa pagdating po sa lumalala na problema ng HIV sa ating bansa. Ang laki-laki kaya ng tinaas na bilang ng HIV. Ano kaya ang ginagawa ng Department of Health? Okay? Ano kaya ang ginawa or ginagawa ni Secretary Herbosa? Bakit patuloy na tumataas? Wala tayong napababalita ang nag-comment ang Department of Health sa issue na ito. Wala tayong napabalitaan na nagkukumahog ang Secretary ng Department of Health na kung saan marami na baya ang nagrereklamo. Noong inappoint ito, si Herbosa, akala natin matino, akala natin para po sa bayan. Kasi magaling man kaya to na doktor. Ang problema, ang tiwala ni PBBM, parang sinisira ninyo. Personal na interes ang inuuna ninyo. May nabalitaan tayo na itong si Herbosa ay nagkukumahog na maging Pangulo ng World Health Organization. Kaya nga napapabayaan na ito. Namomonitor ba ito ng Department of Health ang ganitong klase mga aksyon ng mga politiko na gamit ang proyekto ng national government para po sa kanilang credit? Anong klase yan, Department of Health? Bantayan ninyo. Baka nagagamit ang programa ng gobyerno sa pamumulitiko ng mga epal at the same time, mga credit grabber. Sabi nga ng isa sa ating mga kaibigan, parang may traidor na naman sa gabinete ng ating mahal na Pangulo. Ano kaya ang masasabi ni Secretary Herbosa na si Bongo ang nagbibida-bida doon? Kahit saan nagbida-bida na naman ito. Kasi yung Super Health Program, yan po ay programa ng national government. Pero si Bongo pinoproject, Pinoproject na nasa kanya po ang tinatawag na proyekto na ito. Yung Super Health Center. Isipin mo, nagpapa-epal na naman siya sa mga mahihirap. So nasaan dito? Chairperson ng Senate Committee on Health ang dadalo sa ganitong klaseng programa. Abay, malinaw ito na preparation ito sa maaaring mataas na posisyon na gustong tahakin ni Bongo. Kasi hindi po maiiwasan Ang ayaw lang natin mga kamunting tinig na ang pera ng taong bayan gagamitin sa papogi points ng politiko katulad nitong si Bongo na ito. Siya po yung nagsaksi Siya po yung nagdalo sa inauguration ng Super Health Program. Natulong po sa mga BHW natin, yung barangay health workers. Wala tayong nakikita na taga-Department of Health. Ito ba ay proyekto ni Bongo? Nako, Santissima Trinidad naman. Herbosa, ano mo, natutulog ka sa kangkungan? Kasi parang imposible na si Bongo ang iimbitahan. Pinapaalam ba ninyo ito sa Department of Health? Wala na. May mga epal na. Kayo na lang po ang mag-research, mga kamunting tinig,
kung papaano gamit na gamit ni Bongo ang ganitong klaseng programa ng national government, ang Super Health Center na itatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Why not Department of Health ang magpunta? Bakit hindi ahensya ng gobyerno? So ibig sabihin, dahil si Bongo, sariling pera to ni Bongo as chairman ng Committee on Health, ito ay flagship program ni Bongo, ang pagpapakalat ng tinatawag na Super Health Center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ba ay proyekto ni Bongo na siya po ang magbalandra doon? Kaya nga po, credit na naman sa pangalan niya kasi gamit na gamit niya eh. Tingnan mo naman yung mga write-ups niya sa kanyang Facebook. Secretary Herbosa, ano na? Ha? Magpapatalo ka sa kaipalan nito? Bahala kayo dyan. Basta, wag niyong sisihin ang taong bayan pag mainis ang tao sa inyo sa kapabayaan ninyo. Okay? Ano ka? Traidor ka sa administrasyon ng ating mahal na presidente? Yun lang ang ating simple analysis mga kababayan, mga kamunting tinig. Dahil po hindi natin maiwasan na maalarma dahil sa alam naman natin kung gaano ka-epal, basta mga Duterte senador, o kung gaano ka-epal, kung ano yung kanilang mga ambisyon. O para labasin nila na parang walang ginawa ang national government. Okay, proyekto ito ni Bongo. Tandaan, this is a super health program. Hindi po ito proyekto ni Bongo. Nagkataon lang na siya ang chairman ng Committee on Health. Okay? So dapat magiging honest kayo sa taong bayan that this is not your flagship. Inangkin nyo na nga yung Mr. Malasakit, angkinin nyo pa itong programa ng national government, no? Na kung saan kritik-kritik kayo sa gobyerno. Pagkatapos pag ganito na, kayo ang mag-i-inaugurate, kayo ang magpapansinaya. Wala yun. So siguro may contact itong mga taga Department of Health kay Bongo. So siguro kailangan na pong tingnan ng ating mahal na Pangulo, no, kung ano ang mga nararapat dyan sa mga traidor sa ahensya ng Department of Health. Ngayon pa lang nga parang wala pakialam si Herbosa sa kung ano ang mga nangyayari tungkol po sa pagtaas ng kaso ng HIV. Hindi natin alam kung ano yung kanilang mga programs, ano ba yung kanilang mga educational advertisement para mapaalam sa mga kabataan na kung paano maiwasan itong mga ganitong klaseng mga sakit at paano po hindi, no, masaktan itong mga biktima. Anong tulong ng Department of Health sa ganitong klaseng mga sakuna sa buhay ng individual sa ating mga kababayan. Hay nako. Basta ang alam ko lang mga kamunting tinig, ito, no, si Bongo umepal na naman ang kanyang pagiging credit grabber. Gamit na naman ang pagiging malasakit. Kaya nga tinaguri ang Mr. Malasakit. Parang akala mo pera nila ang ginagasto dyan. Yan po ay pera ng national government. Hindi po pera ni Bongo yan. Tandaan po ninyo. Okay? So once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, nagsasabing tayong lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. So huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo pag magkaroon tayo ng pag-a-upload ng mga videos, activities sa ating channel, at most especially, virtual conversation through live streaming. Adios.